Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Sa, opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang. Opo, Mr. The Chair. other... Si Captain Santos. Sa akin po, marami na. Sa, Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan eh. Kaya ako siguro sugi nila. ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila. Itong uli, dati hindi ko binibigyan eh. May nahuli kami. Ninintrap namin nung una eh. Pero yung ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mo mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi, there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So, maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kwan, yung gagawa sila ng paraan na hindi ka agad-agad matrace sila. That's the point I want to make, and doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, ipafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued. Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. Opo. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga eh. Totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman, po. okay, Chairman Yung Paduano. attorney, sorry. Kap, yung sa dulo, Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo. naka-coordinate ka na with the PNP. Hindi pa po. So hindi ka rin of course, hindi ka nakapag-blatter pa. Opo. Hindi Oh, pa. so after this, you have to coordinate with the PNP. Opo. no? Opo. Para yung security mo at the same time mga steps that should be taken in consideration to that message Opo, sa iyo. kasi po last week nagpunta yung isang pulis, yung kabady kong pulis sa compacto. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or napapadala ng sulat. Sabi ko wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya pag meron, report ka lang. Di pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Opo. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap, Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongco po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So,
Araw-araw po, binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya, na tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro sa nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is ano po, Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongko. Tagalogin ko na po yung message. Pasukatan mo na ng Barong Tagalog si Cap Glenn. Babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po yung pong pamilya ko, lalo na po misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin eh. Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan sir, thank you very much po. Ako, So, Kap, yung sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hinihingi ng pera o whatever. Wala po, threat lang po. So, this is the first time. First time. First time nangyari sa'yo. Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin, Opo, barangay. dating kagawad po. So, in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung chief of staff po ni Mayor Garbo. Ah, okay. Executive assistant. So first time itong threat sa'yo. Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... Dahil kay Mayor? Opo. Okay. Opo. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time. Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa po namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi yun. Dali, ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di baling ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man eh. Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong ano. Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin eh. Pero, Ganun po. okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats? Oo, si kapitan ng si Santos, si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalacat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagka-pikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome.